Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago po tayo magpatuloy, isang like lang po bilang suporta sa ating YouTube channel. So as of now, yung binabantayan po natin na dalawang active LPA kahapon ay naging 3 na nga po. At patuloy po yung direksyon niyan dito nga po sa may bandang silangan. Makikita nyo po sa ating pinaka live radar, etong 3 active LPA. So live radar po natin ito kinuha at talagang active po na LPA ito. And as of now, ang lakas po ng dalawang active LPA nito or 3 active LPA ay naglalaro po from 30 to 35 kilometers per hour. Wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, pero yung extension po ng kanilang hangin pa northwestward po sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Pwede po at posibleng maka-apekto yon sa ilang bahagi nga po ng Mindanao, especially sa Davao area. So ngayon po ang hypnosis po natin ayon na nga rin po sa Pag-asa ay apektado po tayo ng tinatawag po natin na shear line na siya nakaka-apekto sa ilang bahagi po ng Central Luzon at Northeast Monsoon naman po sa ilang bahagi din ng Luzon, Visayas at Mindanao. Balikan natin yung 3 active LPA. Ito po yung active LPA na medyo malapit nga po sa may silangang Mindanao na posible nga pong dumiretso yung direksyon or posible pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility 30 kilometers per hour at posible or imposible pang maging isang ganap na bagyo as of now, pero under observation po ito within 24 to 48 hours. Diyan po natin makikita kung magkakaroon nga po ba ng movement or pagbabago sa lakas ng hangin na ito. Kapag ito pong 30 kilometers per hour ay pumalo po from 45 to 55 kilometers per hour ay posible po ito maging isang ganap na bagyo. So tulad po ng aking laging sinasabi, kahit wala pong storm or bagyo na nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility ay maging I'm ready po pa rin po tayo sa bawat oras, dahil kahit po walang bagyo ay meron po tayong binabantayan ng mga localized thunderstorm at posibleng mga rainfall shower na dapat natin bantayan, especially kapag kami alert tayo galing sa Pag-asa. Mag-ingat pa rin po palagi yung mababang lugar nga po sa Metro Manila sa banta po ng rainfall shower sa posibleng pagbabaha. So ngayon pa lamang po linisin na natin yung mga estero, yung mga kanal po na nagiging cause nga po ng pagbaha kapag ka nagkakaroon ng malakas at patuloy na pag-uulan. Mag-ingat din po yung nasa mga matataas na area, alam nyo naman yung mga landslide prone area na talagang nagiging hudyat po o nagiging sanhin ng aksidente minsan sa ating mga sasakyan, lalo na yung mga kalsada sa may bandang mataas na lugar. Mag-ingat po kayo dyan. So yung may mga lakad ng gabi o hapon, ugaling magdala ng payong jacket o kaya ng mga po kapote, panlaban na nga rin po in case magkaroon ng pag-uulan. Patuloy ko po kayong i-update, and please ako po yung nakikiusap sa inyo. Patuloy naman po ng isang like and pakishare na rin po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating binabantayan na weather condition at alam nila ang lagay ng panahon at lagi po silang handa. And please, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.